welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon nagre-repa tayo ng mga Venus flytrap, no, doon sa mga collection na bigay sa atin ni Sir Alvin, pang makapag-release na rin ng paisa-isa. At marami na ako na-repat kagabi, hindi ko lang na-video kasi gabi na madilim, hindi nyo rin ma-appreciate. Ayan, may promo rin tayo this month, kaya make sure na i-check nyo yung video na yun, no? Pinablish ko na agad. So napakabilis mag-dry ngayon ng mga medium natin. Hindi ko alam sa inyo ha, pero dito sa amin sa Cavite, sa GMA Cavite, napakabilis mag-dry. Kaya napansin nyo, may mga nakababad na mga trays dito. Kasi ito, no, natuyo na yan kanina. Buti na lang binabad ni Mrs. At ayan, medyo naagapan. Pero may mga casualties na rin. Pero magpe-perk up pa rin yan at mabubuhay. Pero hindi natin maiwasan na may mga casualties talaga. Tulad na lang halimbawa niyan, mukhang napaka-imposible ng mabuhay yung ganyan. Pero yung mga eto, yan, medyo lantang-lanta rin to kanina. Pero yan, nabakas pa rin yung pagkalanta niya. Pero yung mga new growth, medyo okay pa. Kaya sa tingin ko mabubuhay pa yung iba dyan. At ganun pa man, ay meron pa tayong mga ibang mga propagation ng pingikula sa loob na pwede pa natin ipang-release. At marami rin tayong mga pingikula na strong rin, no? Yung kanilang traits. Kaya lang mabilis, no, na sunog or natuyo dahil nakatanim sila sa napakanipis na medium. Yan, napakanipis. Kaya yung mga medium ngayon, ito, mga bago yan, medyo tinaasan na natin. So maganda tong tray na nabili namin ngayon dahil bukod sa mura, no? Kasi ang trays na nagamit namin 50 pesos may get. Yun nga lang, medyo makapal dito ng kaunti. Ito yun, no? Medyo makapal to. Ito manipis yung nabili namin ngayon dahil wala nang available na makakapal. Maganda lang dito, hindi mo na kailangan magnet dahil hindi basta-basta mahuhulog dyan yung mga perlite, no? So that's 25 pesos lang siya. So more than half the price, kasi 57 o 58 yung stray na ganito kalalaki. Ngunit ito, kaya lang medyo mas malambot to, no? Ang isa pang advantage na ito ay medyo mas mataas siya. Ayan. So maliit na diferensya, pero kung itatanim yung halaman mo dyan, makakaiwas siya sa sobrang lakas na hangin habang maliit pa siya. So pag lumaki na, dun pa lang siya matatamaan ng sobrang lakas na hangin, diba? At akala ko yung 3K ko matutunaw sa 30 to 50 pieces na ganito kahapon. Pero no, etong 33 nabili ko lang ng 800 pesos may get. So yun. At tingnan natin kung gaano katagal lang tinatagal na ito. Kasi usually mga gantong trays, nakita nyo naman yan, matagal lang yan ang mga average ng 2 years, no? Matagal na rin yun. Pero pag 2 years na, alam nyo na, medyo marami ng mga pinagdaanan yan, no? Ito mas manipis, expect natin to siguro around a year magpapalit na tayo. Pero sulit naman yan. Kung hindi mo gagalawin, hindi naman masisira yan. Kapag palipat-lipat ang pesto, natatanggal yung mga holder niyan, so doon lang yan nasisira. So ito, may ina-acclimate tayo dito ng mga ex-spider, galing to sa tissue culture, pero ngayon fully outdoor na. So malapit na tayo mag-release na ito kasi nasa outdoor na sila. Hihintayin ko lang na mag-form, no? Ito yung matatabang mga traps niya. Pagka meron na yan, unti-unti na natin i-release para naman ma-share na natin sa inyo. So maganda ka rin kasi ito dahil upright yung growth kahit na outdoor siya, diba? Gusto natin yan. Tsaka iba yung kulay niya, kumpara mo sa ito,
Kumpara mo sa kulay ng mga Blackstar. Itong Blackstar upright to pagka hindi dormant. Ngayon dormant kasi siya. So ayan. So ito yung kulay niya. Ang kulay niya parang malahok. No? Kung meron kayong Venus flytrap na hawk, no? Parang neon green yung kulay. Maganda. So kumpara mo sa alien. Ayan ang alien. Ayan ang lips and lashes. Ito naman ang spider. Diba? Light ang color. Na may hue na orange, pinkish sa kanyang mouth. Hindi pa natin alam kung gaano to kalaki at gaano to kapula. No? At yung uprightness pa ay mareretain gaano katagal. No? At paano to magdo-dormant? Upright pa rin ba? O tulad ng ibang mga upright na humihiga pagka nagdo-dormant. No? So, obserbahan natin itong cultivar na ito. So, ito na pala yung mga ibang mga nailipat ko. ARPC, no? Marami pang iba dyan. At mapapansin nyo may mga label na sila na magaganda. Ito isi-share ko sa inyo. Ito yung trays na puro algae no naka. Pero pansinin nyo ngayon. May algae pa ba? Meron pang konti. Pero unti-unti na silang nawawala dahil sa init ng panahon. Tingnan nyo ito. Talang algae. Talang pinabayaan mo yan, tunaw yung mga Venus flytrap nyo. So ganyan lang pagka gusto nyo mabawasan yung algae, you know, paputiin nyo yung sphagnums nyo bago nyo didiligan ulit para maiwasan yung pag-algae. Kasi pag napabayaan nyo yung algae, mahirap na kalaban yan. So ngayon magtatanim na ulit ako. Hindi ko na i-video lahat. Pero at least na-share ko sa inyo, no, kung paano yung maiwasan na mag-algae. Kasi problema natin lahat ngayon, pa indoor outdoor hybrid na setup algae. I-share ko sa inyo kasi napakahalaga nito. So pagka didilig kayo, hintayin nyo muna na magputi ng kaunti yung heads ng sphagnums. No, bakit ba? Ano bang meron sa puti heads ng sphagnums? Indication kasi yan na medyo tuyo na yung medium nyo, no? At kailangan nyo nang magdilig. Pag diniligan nyo kasi siya na green pa or basang-basa pa yung medium, ang mangyayari niyan wala kayo pupuntahan kundi mag-algae talaga, no? So napakahalaga ng puntos na to kasi yung ibang mga baguhan na nag-aalaga hindi pa nila ma-experience to, pero yung iba na indoor, mas maaga nyo na-experience to. First week pa lang na natanggap nyo yung halaman, maaring na-experience nyo na. Kasi sa indoor, mas mataas yung chance na mag-algae kasi humid. No? Hindi tulad sa outdoor, malakas ang hangin. Hindi ko sinasabing may advantage sa outdoor ha, at may disadvantage sa indoor. May mga pointers lang or mga advantages and disadvantages. Mapa-indoor ka or outdoor. So, ang sinishare ko ngayon, mapa-indoor ka man, outdoor, or kahit anong setup mo, pwede mo ma-lessen yung chance na mag-algae yung inyong medium. At kung mag-algae man yan, may paraan para matanggal nyo or mabawasan nyo nang hindi kayo gumagamit ng mga fungicide. So, ibigay ko lang yung dalawa, tapos tatapusin ko na yung video na to kasi marami pa akong gagawin. So, ang una, yung una nga, yung hihintayin nyo na pumuti, no? Yung mga heads ng sphagnums, tulad halimbawa na ito. Diba? May mga puti yung heads niya. So pagka may mga puti na, pwede nyo nang diligan. Ibig sabihin, no, natutuyo na yung sphagnums. Kung hindi naman live yung gamit nyo, hintayin nyo na magiging ganyan. No? Yung parang maputi-puti na yung ibabaw bago kayong magdilig. Pero ingatan nyo na huwag magiging bone dry yung inyong medium wag yung sobrang tuyo na. Pag nakita nyo na medyo tuyo na ibabaw, diligan nyo na kasi meron pang natitirang moisture yan sa loob. Pero kung hihintayin nyo pa at hihintayin at unless kung malaki yung paso nyo, matutuyo yan, no? So magiging crispy yung mga halaman nyo, mamamatay sa madaling salita. Kaya ugaliin nyo na magdilig na kapag
medyo dry na yung ibabaw niya, no? So may mga time na makukuha nyo rin yung hindi kayo magdidilig ng 1, 2 or 3 araw kasi kabisado nyo na yung planter nyo na yun or yung plants nyo na yun, kaya niya magtagal na hindi dinidiligan ng 1, 2 or 3 araw. Hindi to universal, kaya kayo mismo dapat yung maka-discover niyan. Kung yung setup nyo ba, pwede kayong hindi magdilig ng 1 araw na walang dilig, or kailangan daily nagdidilig kayo, no? Meron din, may 2 araw pwede kayong hindi magdilig kasi yung lugar nyo medyo mapuno or humid, no? So, ganoon, no? Or halimbawa, nasa mga mountain province kayo na lugar o Tagaytay, kahit na every 2 days kayo magdilig or 3 days, pwede. Diba? Kasi madalas na mag-ambon dyan at malamig ang panahon, hindi mabilis mag-dry yung mga medium, no? So, unang-una, para maiwasan ang algae at matanggal, mabawasan nga, no? At maiwasan, nandoon sa pagdidilig, no? Pangalawang puntos na pwede nyong gawin. Kung ginawa nyo ng lahat at hindi talaga natanggal yung algae, malamang dahil severe na talaga yung algae, kailangan nyo mag-repot. O kaya, kung wala kayong medium pa, pwede nyong kayurin na lang yung ibabaw na may algae. Parang ganito, no? Kung nakikita nyo may algae na, tanggalin nyo yung ibabaw niyan. Nakikita nyo na wala palang algae yung loob niyan, ibabaw lang. Ayan, hindi pala nakatutok yung camera. So ayan, di ba? So pwede nyo kayurin, no? Tapos kung may matatanggal kayong mga malalagkit na algae sa ibabaw, tanggalin nyo, no? Kasi hindi yan maganda yung algae. Maliban na lang kung lalaki na ng plants ninyo, pwede nyong hayaan lang at kontrolin sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagdidilig, no? Kasi pag malaki na yung halaman, at least malaki na, hindi na yan ma-root rot, no? Or kung hindi man, hindi yan maapektuhan ng gusto, no? Pero hangga't maaari, iwasan natin na mag-algae yung mga medium natin. Kasi napansin ko rin, kahit sa pinakamatibay na plants, kung hinayaan mo lang na mag-algae yan, darating yung time na mag-root rot talaga. Kahit sa mga long time nepenthes mo na. Kaya alalay talaga sa pagdidilig. Hindi dahil marami kang tubig na pandilig, ididilig mo na ng ididilig. So, ayun nga, no? Huwag nyo i-take itong advice na to as yung dikahon, no? Mag-isip rin kayo kung ano yung pinaka-best sa, sa setup ninyo. Kasi napansin ko yun, na pag tinitake nyo literally mga advices ng iba, minsan hindi talaga akma dun sa setup nyo. So kailangan nyong mag-modify kahit papaano. Like for example, ganito. Nagsabi sa akin na kailangan ko daw na huwag magdilig or huwag akong magdidilig na yung basang-basa ba, no, sa mga nepenthes ko, no? So, tama naman yun sa totoo lang, pero dahil indoor siya, outdoor ako, napansin ko na pag hindi ako nagdilig, talagang tuyo talaga yung nepenthes ko. Tignan nyo to, no? Yung mga dulo na yan, mabilis yan matuyo, no? So kung susundin ko yung advice niya, hindi magiging kumbaga akma sa lahat ng alaga ko. Maaring tama siya sa totoo lang, pero hindi lahat kasi nung paso mo sabay-sabay na tutuyuan or sabay-sabay na riripila ng tubig, no? May mga paso na kailangan mong diligan ng mas often, no? Kasi maaring yung medium niya ay prone sa mabilis na pagkatuyo, or yung medium niya ay mag-hold lagi ng tubig, no? Or kung ano man yung mga dahilan, no, kung bakit mo gagawin yun. So ayun ka, itong mga advice na binigay ko sa inyo, sana pag-isipan nyo, no, bago nyo i-take, no, or i-practice, no. So yun lang muna siguro, no.
kung sana naibigay ko sa inyo yung 2 puntos kung paano kayo pwedeng magbawas ng algae sa inyong mga plants. No, yun lang muna. God bless and bye-bye.